Komportable ka ba sa buhay? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Binabati ko po muna sila Greg Magbanwa, Eva Rodriguez, and June Fonteveros. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating mga devotions araw-araw. Now, para po sa mga nagko-comment, na-appreciate ko po yung inyong mga comments, na-appreciate ko po yung inyong appreciation, no? Sa Panginoon po, sa Diyos po ang kapurihan. Now, yung topic po natin ay Jesus, the Son of Man. Jesus, the Son of Man. So, this month po, ang series natin ay Knowing Christ. Gusto natin mas makilala pa sino ba si Jesus, paano ba siya inihahayag ng Biblia, ano ba yung tinuturo ng Biblia patungkol sa ating Panginoon Jesucristo. So, yung tatalakayin po natin for the whole month is about names and titles of the Lord Jesus Christ. Now, yung Son of Man po, ito po yung favorite na title ni Jesus Christ na lagi niyang sinasabi patungkol sa kanyang sarili. Ito yung pinakamarami, no? Son of Man. Of course, maraming tawag kay Jesus Christ sa New Testament. Tinatawag siyang Son of God. Tinatawag siyang Messiah. Tinatawag siyang Kristo. Pero yung madalas po ay Son of Man. Now, ano ba yung sabihin ng Son of Man? Jesus as the Son of Man refers to the heavenly figure in Daniel's vision who receives authority, glory, in an everlasting kingdom. By using this title, Jesus reveals his true identity as both fully human and fully divine. God's chosen ruler who brings salvation and judgment. This title highlights God's sovereign plan fulfilled perfectly in Christ's eternal reign. Sabi po rito sa Daniel chapter 7 verse 13 and 14, alam niyo po mga kapatid, dapat itong verses na ito dapat memorize natin by heart. Kung hindi natin memorize, dapat alam natin kung ano to. Kasi po ito po ay isa sa pinaka-importanteng doktrina sa New Testament. Yung ascension ni Jesus Christ, yung pag-akyat niya sa langit, napaka-importante po yan sa kanila. Bakit po? Dito po sa Daniel chapter 7 and 13 and 14, nakita ni Daniel in advance, several hundred years before the birth of the Lord Jesus Christ, nakita na ni Daniel tong vision na ito. At ito po ay vision ng isang Son of Man na umakyat sa langit at nagpumasok sa kanyang kaharian. Nagkaroon siya ng kingdom, at yung kingdom na yun sasakupin niya, or kumbaga lahat ng mga bansa ay magpapasailalim sa kanya. So ito po ay vision ni Prophet Daniel patungkol sa Messiah, sa ating Panginoon Jesucristo. Sabi po rito, in my vision at night I looked, and there before me was one like a son of man. Bakit one like a son of man? Bakit parang isang tao? Ayaw pandiretsuhin na son of man. Sinasabi nila parang son of man, parang anak ng tao. Bakit po? Kasi nga, yung itsura ni Jesus Christ dito, again, ano po ito yung si Jesus Christ pagkatapos po niyang mamatay, ilibing, muling nabuhay, nagstay siya sa kasama yung mga disciples niya, and then eventually umakyat siya sa langit. Yung pag-akyat niya sa langit na yun ang nakita ni Prophet Daniel. No? Yung pag-akyat ni Jesus sa langit at pag-upo niya sa trono. So nakita niya, sabi niya, one like a son of man. Parang katulad ng tao, parang isang tao. Now, para po mas maintindihan natin, sa perspective nila, ang iniisip nila, parang katulad ng tao, pero more than that. Hindi siya pwedeng pure human being. Kaya po ang katuruan natin patungkol kay Jesus Christ ay He is God. And He is fully man, fully God. Truly God, truly man. So si Jesus Christ, sabi dito, one like a son of man, coming with the clouds of heaven, He approached the Ancient of Days. Ito po yung God the Father, no? Pag-akit ni Jesus Christ sa langit, pumunta siya sa kanyang Ama. Sabi dito, and was led into His presence. He was given authority, glory, and sovereign power. All nations and peoples of every language worship Him. Yung mga iba't ibang tao, iba't ibang nationality, sinasamba siya. His dominion is an everlasting dominion that will not pass away, and His kingdom is one that will never be destroyed. Ang pamamahala niya ay hindi magwawakas at ang kanyang kaharian ay hindi mawawasak. Alam niyo po itong verse na ito, madalas niyo pong naririnig sa akin to, and even in the future, lagi niyo pong maririnig sa akin to, kabilang na Isaiah chapter 9, 6, and 7.
Matthew 24, Book of Revelation, at marami pa mga verses sa Bible na katulad nito. Now, ito po yung mga katuruan natin ngayong araw. Number 1, the Son of Man is the divine Messiah. Yung Son of Man, si Jesus Christ, ang tawag niya kasi sa sarili niya ay Son of Man. Minsan, iniisip natin na, ay, Son of Man, tao lang siya. No? Yung ibang interpretation, inisip nila, oh, Son of Man, purely human being yan. Actually, yung kabaligtaran yung puntos eh. Pag inunawa mo ito sa panahon nila, etong one like a Son of Man, iniisip nila, hindi lang to basta tao. Dapat ano to eh. More than that. Eh tayo po naunawa natin, He is the Son of God. Not just Son of Man, but also Son of God. Yan po yung topic natin bukas, Son of God. So, the Son of Man is the divine Messiah. Diyos ito. Kaya nga po sa ilang mga verses sa Bible, sabi po rito, Matthew 14:61-46, tinatanong siya nung nililito si Jesus Christ para ipako sa krus, tinatanong siya ng high priest. Sabi ng high priest sa kanya, "Are you the Messiah, the Son of the Blessed One?" Ikaw ba ang Kristo, ang anak ng pinagpala? Son of God, basically, Son of the Blessed One. Sabi ni Jesus Christ, "I am," said Jesus, "and you will see the Son of Man," referring to himself, "sitting at the right hand of the Mighty One and coming on the clouds of heaven." So, sinasabi ni Jesus Christ dito, basically, alam ko, binabasa mo yung Daniel chapter 7, 13 and 14. Yung Son of Man na umupo sa kanang trono ng Diyos. Ako yun. Yun yung sinasabi ni Jesus Christ dito. I'm not just an ordinary human being, I am divine. Kaya po, sa verse 63, the high priest tore his clothes. Why do we need any more witnesses? Pinunit niya yung damit niya, sabi niya, blasphemy, dapat mamatay itong tao na to. Sinungaling to si Jesus, sabi ng high priest. Kaya pinako nila si Jesus. Kasi sabi ni Jesus Christ, I am the Son of Man. Ako yung tinutukoy ni Prophet Daniel. So the Son of Man is the divine Messiah. Number 2, the Son of Man is the eternal King. Yung Son of Man po, yan po yung Messiah nila. So they were waiting for the Messiah. Iniisip, actually pinagtatalunan nga ng mga rabbi yan noong unang panahon. Iniisip nila gaano katagal yung paghahari ng Messiah. Sabi ng iba, 1,000 years yan. Sabi ng iba siguro mga 100, 500, I don't know. Pero yung tinuturo ng Biblia, ang paghahari talaga ng Messiah ay pangwalang hanggan. Kasi He is our eternal King. Now, hindi nga lang siya uupo kung saan mang upuan dito sa mundo, sa United Nations o sa Jerusalem. Uupo siya dun sa trono, sa kanang trono ng Diyos. Kaya point number 3 natin, the Son of Man rules on earth from heaven. Yung Son of Man, si Jesus the Messiah, He will rule on earth from heaven. Kaya po dito sa verse na ating pinag-aaralan, itong Daniel 7:13 and 14, basically, si Jesus Christ umakyat doon sa langit to rule both heaven and earth. Naghahari si Jesus Christ sa langit at sa lupa. At sabi rito, binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at kaharian upang paglingkuran siya ng lahat ng tao sa bawat bansa at wika. Alam niyo pa, pag binabasa ko tong verse na ito, nabubuhayan ako ng loob, nagkakaroon talaga ng pag-asa eh. Kasi pag tinignan mo yung bansa natin, tinignan mo yung gobyerno, mawawala ka ng pag-asa eh. Parang inisip, ano ba mangyayari dito sa bansa natin para walang pag-asa? Ano ba mangyayari dito sa mundo? Puro kasamaan na lang. Pero alam niyo, pag binasa mo to na, ito talaga yung dahilan kung ba't umakyat si Jesus Christ doon sa langit, umupo sa kanyang trono upang maghari sa langit, sa lupa, nangangahulugan lang na magkakaroon ng kaayusan sa mundo. And peoples and nations and tribes will worship the Messiah. Kaya nga sabi rito sa vision ni Prophet Daniel, nations and peoples of every language, kasama ni mga Katagalugan dyan, mga Bisaya, mga Cebuano, hello sa inyo, mga taga Zamboanga, mga Chabacano, mga Ilonggo, lahat na yan. Nations and peoples of every language worship Him. Nakita ni Prophet Daniel yan. His dominion is an everlasting dominion that will not pass away, and His kingdom is one that will never be destroyed. Mga kapatid, si Jesus, nandun sa langit, naghahari. The Son of Man rules on earth from heaven. Mahabang talakayan po ito. May mga verses po akong isi-share pa mamaya, no, sa separate video natin.
para po sa kalaman ng lahat, para sa gustong lumalim sa mga talakayan natin. So, paano po natin ito i-apply sa ating mga buhay? Number 1, swear allegiance to our King in heaven. Hindi po tayo nanunumpa sa kung kanino mang tao. Ang problema dito sa Pilipinas, ang loyalty natin sa mga politiko eh. Parang ganun tayo mag-isip. Si politiko 1, politiko 2, naglalaban. O ako dito, ako sa side A, ako sa side B. Ganun tayo mag-isip. Lagi tayo, ang mindset natin puro identity. Ang loyalty natin, kadalasan identity. Nag-aaway yung mga pamilya, magkakaibigan, magkaka-churchmates because of those politicians, no? Mga kapatid, ang loyalty natin kay Jesus. Kaya hindi dapat tayo nagkakasamaan ng loob, nagkakasiraan, magkaiba tayo ng mga partido at pananaw. Meron lang tayo isang king, isang hari lang. Forget about these people. Okay? Swear allegiance to our King in heaven. Si Jesus yung King of Kings and Lord of Lords. Kaya hindi tayo nagkakawatak-watak at sino pa binoto natin, no? Isa lang yung allegiance and loyalty natin na kay Jesus lang. Pangalawa po, subdue earthly things for Jesus. Ang mission po natin dito sa mundo, kaya hindi pa tayo namamatay, is to subdue. Ano po yung subdue? Isipin niyo po, yung picture po kasi ng subdue ganito. May dalawang tao nag-aaway. Yung isang tao natalo. Tapos yung nanalo, yung paa niya, inilalagay niya sa leeg. Parang sinasakal pa, no? Yun yung picture ng subdue. Nung unang panahon, pag natalo yung isang hari, sinasubdue talaga, no? Yung paa ng nanalong hari, itatapak talaga doon sa ulo. Ganyan ang ginawa ni Jesus Christ sa ulo ni Satanas. Sinubdue niya si Satan. Now tayo po, we subdue earthly things for Jesus. Tayo po ay mga conquerors. Kumbaga mananakaw, but in a very good way. We conquer the world for Jesus. We make this country a better place for Jesus. Ako pangarap ko yung mga politiko next time sa mga susunod na mga panahon, yung susunod na yung mga kabataan ngayon, no? Kayo yung susunod na mga leaders, dapat kayo yung may takot sa Panginoong Jesucristo. At yung takot nyo sa Panginoong Jesucristo, dalhin nyo sa politics. Kasi matatakot kayo magnakaw, no? Matatakot kayong gumawa ng masama. Kasi nga, ang loyalty natin kay Jesus. While we are subduing the world, while we are, serving the Lord, we will also witness that the world is getting better and better. Kasi si Jesus yung in charge. Si Jesus yung naghahari. Pangatlo po, sacrifice comfort for greater glory. Kaya po yung title natin ngayong umaga, masyado ka naman komportable sa buhay. Komportable ba buhay mo? Ako gusto ko ng comfort sa buhay. Gusto ko ng maayos na higaan, no? Gusto ko ng malamig. Kasi madalas pagod ako, so gusto ko ng mahimbing na tulog. I want comfort. Pero ang laging tanong sa akin ay, are you too comfortable? To the point na baka hindi ka na naglilingkod sa Panginoon kaya masyado ka ng komportable sa buhay, no? Baka masyado ka ng nasihan sa mundong ito, nakalimutan mo, meron pang next. May susunod pa. At itong mundo na ito, this is the place we sacrifice. At ito, pag na-restore na yung creation na ito, doon na tayo aani. Yun na talaga yung comfort zone natin. Pero for now, we sacrifice. Kaya magandang tanongin yung ating mga sarili, mayroon ba akong sakripisyong ginagawa para sa Panginoon? Para sa kanyang kaharian na lumalaganap dito sa mundo? Meron ba akong sakripisyo para makakilala yung mga tao? Makalapit sila sa Panginoong Jesucristo? Am I sharing the gospel? Ask yourself those questions. Baka kasi masyado na tayong komportable dito sa mundo, nakakalimutan natin na magsakripisyo. Sacrifice is a good thing. Actually, it's a privilege. Hindi nga sacrifice yan. Kung gagawin mo yan sa Panginoon, it's an opportunity. It's a privilege that we have to do for Jesus. So, ask yourself, are you too comfortable? Masyado ka na bang komportable sa buhay? Kung masyado ka nang komportable, maybe it's about time to give up our earthly comfort in order to serve Jesus better. Para po sa ating discussion, are you too comfortable in life? Pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups. Tayo po yung manalangin. Father, thank you for giving us Jesus, the Son of Man who enters our world with compassion and love. He reigns as our eternal King.
Jesus gave up the comfort of heaven and sacrificed himself here on earth. In return, I want to offer my own sacrifices here on earth so that I may share in Christ's glory when we meet in heaven. Shape my heart to seek your kingdom first and your righteousness. May His reign be evident in my choices, actions, and desires. I lift my praise to you. In Jesus' name, Amen and Amen. I hope meron po kayong natutunan sa devotion natin na ito, at kung kayo po yung napagpala, meron po kayong gustong i-share, let us know in the comment section below. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po mga kapatid. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.